Isang magandang araw na naman po sa ating lahat. Ako po si Midwife Milet at your service. Sa ngayon po, tayo ay magbibigay ng karagdagang impormasyon o kaalaman sa pagsugpo ng sakit na dengue. Nalaman po natin sa naunang video na ang lifespan ng lamok ay 1 buwan. Kung ngayong buwan ay magtutulungan tayo dun sa unang 5S na Search and Destroy Breeding Places, ay malamang next month wala nang lamok na siyang dahilan ng pagkalat at pagkakasakit ng dengue. Marami na po tayong ginawang mga hakbang upang masugpo ang sakit na dengue, ngunit hanggang sa kasalukuyan ay mayroon pa rin kaso ng dengue. Kung tutuusin mga kabayan, kung aanalisahin natin, mukhang napakasimple lang ng problema kontra lamok. Dahil aalisan lang natin sila ng tirahan o mapapangitlugan o mapapamugaran, ay tapos na ang problema. Kaya lang sa tagal na panahon sa hangarin nating ito ay hindi nangyayari. Paulit-ulit bawat taon ang pagkakaroon ng sakit na dengue, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Ang tanong, bakit? Dahil na rin sa ating mga tao, nakakaligtaan natin ang mga simple nating responsibilidad na panatilihing malinis ang loob at labas ng ating bahay at sa kapaligiran sa komunidad. Sa aming pagsasagawa ng ocular inspection sa lugar ay nang may kaso ng dengue, nakita namin naroon pa rin ang mga bagay na pinamumugaran ng lamok sa mga napabayaang tubig sa gulong, tubig ulan na naimbak sa mga walang takip na lalagyan, sa ilalim ng lalagyan ng plato, sa nagkalat na basura katulad ng plastic cups at iba pang basura na naimbakan ng tubig kapag umuulan, lalo na't nakapwesto sa ilalim ng madilim na lugar na siyang paboritong pamugaran ng lamok. Meron po tayong dalawang uri ng batas, ang batas ng Diyos at batas ng tao, na ang layunin po nito ay ang mapabuti ang lahat. Sa human law, meron po tayong Republic Act 9003. Ang nakapaloob dito ay tungkol sa ecological solid waste management, katulad ng segregation, composting, recycling, and reuse. Dito nila nakapaloob ang cooperative effort ng national and local government units, non-government organizations, and private sectors, at kailangan din ang partisipasyon ng publiko sa pagpapatupad nito. Bigyang pansin po natin ang Section 37 na ipinagbabawal ang pagkakaroon ng nakatiwangwang na basurahan at ipinagbabawal din ang pagtapon ng basura ng kahit na sino mula sa matanda hanggang sa pinakabata sa kahit saang lugar. Bawal magtapon ng basura sa ilog, dagat, tabing dagat, kalsada at iba pa. Patuloy na ipaalala po natin sa mga bata na sa ating mga anak na kahit balat ng candy ay huwag itapon kung saan-saan, kundi itapon sa tamang basurahang iniipon natin sa bahay na kinokolekta naman ng truck ng basura. Iwasan po natin ang pagtapon ng basura na nakatiwangwang kung saan-saan na siyang dahilan ng iba't ibang uri ng sakit katulad ng dengue at iba pa. Dahil uulitin ko, sa nagkalat at nakatiwangwang na basura sa tuwing tag-ulan ay may mga bagay na maaring naimbakan ng tubig na siyang maaring pamugaran at pangitlugan ng lamok, lalo na kung nakapwesto sa lilim at madilim na lugar. Sa paglilinis ng bahay at kapaligiran, hindi lang basta linis ang ating gagawin, kundi bigyan nating pansin ang mga bagay na pwedeng pamugaran ng lamok, simula sa malalaki hanggang sa kaliit-liitang bagay. Ang mga flower vase na may tubig ay kailangan pinapalitan ng tubig 1 beses sa 1 linggo, dahil ang kitikiti ay nagkakaroon ng pakpak o nagiging lamok after 1 week. Yun namang walang takip na imbakan ng tubig ay kailangan ding once a week na nililinis at palitan ng bagong tubig o kinakailangan lagyan ng takip. Sa mga abandonadong pribadong lugar naman, silipin po natin at tanggalin ang mga posibleng pamugaran ng lamok. Ang laban kontra lamok ay hindi lang laban ng isa, kundi laban ng lahat. Dahil isang halimbawa nito ang ating napag-alaman na nakalilipad ang lamok ng 200 meters. Kung ang magsasagawa ng kalinisan ay ang ating kapitbahay lang o ang kalapit lang na barangay, ay maaapektuhan pa rin sila, kaya magtulungan po tayo.
Pwede po nating gawing magandang halimbawa ang bansang ubod ng linis, ang bansang Singapore na sumusunod sa panukalang batas pangkalinisan, may disiplina sa sarili at mga responsable. Meron na rin tayong mga resolusyon at ordinance sa barangay patungkol sa kalinisan. Sumunod po tayo sa magandang hangaring nakasaad dito. Katulad sa pagsunod natin sa divine law o kautusan at kalooban ng Diyos na may lalang na matatagpuan at mababasa natin sa Biblia sa Exodus chapter 15 verse 26 na ang sabi, "Kung makikinig ka sa tinig ng Panginoong mong Diyos at gagawin ang tama sa kanyang paningin at magtutuon ng pansin sa mga utos niya ay tutuparin ang lahat ng tuntunin niya, hindi kita pipigyan ng alinman sa mga sakit na ibinigay ko sa mga Ehipsyo. Dahil ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo." Yan ang pangako ng Diyos sa atin. Malinaw po na kung tayo ay susunod sa tamang kautusan ay may magandang kapakinabangan. Kaya naman alalayan po natin ang batas ng tao at ng Diyos na makapasok sa ating kanya-kanyang tahanan at ipaalam o ibahagi sa bawat miyembro ng pamilya ang kahalagahan ng pagsunod para magkaroon tayo ng minimithi nating maprotektahan laban sa sakit at mapabuti ang kalusugan ng bawat mamamayan. Gumawa pa ako ng YouTube channel account upang maibahagi at makatulong ang mga simpleng kaalamang pangkalusugan at mga preventive measures dahil bilang HEPO o Health Education Promotion Officer Designate ay naniniwala sa kasabihang health education plus health promotion equals behavioral change. Naway mabago ang ating pananaw tungo sa isang malusog, maayos, malinis at ligtas na kapaligiran sa ating pamayanan. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Magtulungan po tayo kaisa ng Panginoon. Kaya naman, please subscribe, like, and share para marami ang makaalam ng impormasyong ito. Maraming salamat po.